Magandang araw po sa inyo, magandang araw sa Panginoon. Nanalangin po tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na pag-iisip, liwanag ng isip, bukas na puso, higit sa lahat maunawaing puso para maintindihan namin ang iyong aral na ibibigay sa amin sa araw nito. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo. Lecture 99 mula po sa libro po ng Kawikaan, chapter 18, verse 20 to 21. Sabi po sa Biblia, aanihin mo ang mga bunga ng iyong sinasabi. Ang salita ng tao ay makakapagligtas ng buhay o kaya ay nakakamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang bunga nito. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Napansin po ba ninyo kung ano po yung lumalabas sa ating bibig? Yan ang nangyayari sa buhay natin. Pag lagi ninyo sinasabi wala kayong pag-asa, wala kayong pag-asa. Pag may sakit ka, lagi mo sinasabi, hindi na ako gagaling. Hindi ka nagagaling. Pag madalas ka bumuntong mininga, ay buhay, hirap. Mahirapan ka sa buhay mo. Pag madalas mo sabihin wala kang pera, wala kang pera. Alam niyo po, deklarasyon po yan. Dinideclare mo po kung ano po yung mangyayari sa buhay mo. Sinasabi mo kung ano yung gusto mong mangyari. Sabi, hindi ko naman gusto yun eh. Kung hindi mo gusto, bakit mo sinasabi? Dapat kung ayaw mo, huwag mong sabihin. Okay. Ginawa tayo sa larawan ng Diyos. Yan po yung huling lecture natin, no? Larawan at wangis ng Diyos. At binigyan ng kapangyarihan tulad ng kapangyarihan niya. Binigyan tayo ng kapangyarihan sa lupa. So, ang tao po nagsasalita. Nanggagaling sa puso ang ating sinasabi sa bibig. Kaya yun po yung nangyayari. Kapangyarihan na ayaw niyong paniwalaan. Kapangyarihan po. Kaya dapat po, pag minura tayo, huwag kayong makipagmurahan. Pag minura ka, sabihin mo, thank you. God bless. Hindi malaman nung nagmura sa'yo kung ano yung sasagot. Pero pag minura ka, minura mo rin. Murahan mo walang katapusan niya, tama? Mas magaling siya magmura, talo ka. Alam niyo mo, pag galit tayo, sinusumpa natin ang ating kaaway. Pag sinumpa niyo po yung kaaway niyo, babalik sa inyo yung sumpa niyo. Lalo na wala namang kasalanan yung tao. Nangyayari lang po, ayaw mo yung resulta ng nangyayari. Porkit ba ayaw mo yung resulta, may karapatan ka ng sumumpa. Halimbawa, nagbabasketball tayo. Tinalo kita. Pwede mo na ba ako sumpain dahil tinalo kita? O, tapos lang Olympics. Yung tinalo ba ni Yulo, pwedeng magalit sa kanya? Hindi, ginalingan eh. Pag ginalingan mo, ikaw mananalo. Ang resulta, ayaw mo yung resulta. Pag ang asawa nyo, may problema kayo, ayaw nyo yung resulta. Galit na galit ka. Solusyon yun? Hindi. Ang solusyon, maghanap ng tamang solusyon. Hindi yun palagi ang solusyon. Naalala ko nga bigla eh. May mag-asawa, gustong magkaanak. Gustong magkaanak. Di binigyan na ng anak. Nagka-problema, normal ang problema. Abay, suko na agad, pinamigay yung anak eh. May mali ba doon? May tama ba doon? Maling-mali yun. Dapat ang bawat desisyon natin, tindigan natin. Alam niyo po, ang salita po ay isang command. Isang command. Pag-uutos ito kung anong mangyari. Isi-share ko po yung buhay ko sa inyo. Nung bata pa po ako, as in elementary, palagi ko sinasabi, sisikat ako, titingalain ako, yayaman ako. Ang biruan, kasi basurero nung araw, dump truck eh, inaabot. Titingalain daw ako bilang basurero. Sabi ko, hindi. Basta sisikat ako, yayaman ako. Paano daw? Sabi ko, hindi ko alam. Pero basta, yun ang sinasabi ko, yun ang pinaniniwalaan ko, yun ang nangyari. Sumikat ako, kaya nga kayo andito eh. Titingalain ako. Ang ibig ko sabihin, re-respetohin. Nire-respeto naman po ako. Yayaman ako, yumaman ako. Basta yun po yung sinasabi ko, yun ang nangyari. Tama? So, and I was very grateful sa Diyos. Ang laki po ng pasasalamat ko sa Panginoon. Sabi ko noon, nung panahon po namin, yan po yung nag-a-abroad. Yung mga nagsa-Saudi. Yung pag-uwi, ang lalaki ng radyo, buhat-buhat dito, tsaka lalapat ng kwintas.
Si Jimmy, nag-Saudi yan. Di ba? So, nakaipon silang pera. Ako po, hindi po ako nag-Saudi. Sabi ko, hindi ako niniwala sa pag-abroad. Sabi ko, tatagumpay ako sa Pilipinas. Sabi ko, kung kaya niyo yumaman sa abroad, kaya ko din yumaman dito. Naniwala ako doon, nangyari po sa buhay ko yun. Yung mga nag-abroad po, pagtapos ng ilang buwan, isasanla yung mga component. Tama? Sa akin sinasanla. Isasanla yung mga kwintas, sa akin sinasanla. Pag alis sila, akin na yung component, akin na yung kwintas, sino mukhang nag-abroad? Ako. Pero hindi ako nag-abroad. So, and I was very grateful. Laki na pasasalamat ko sa Diyos. Dahil yun po yung pinaniwalaan ko. Bata pa ako, dahil wala nga akong nanay, sabi ko gusto ko, pag lumaki ako, madaming magmamahal sa akin. At maraming ang nagmahal sa akin. Walang gulo, o may gulo sa umpisa. Mahirap daw mangyari ito, pero bakit nangyayari naman sa buhay ko? Yung mga imposible, nagiging posible. And I was very grateful sa Diyos. Sabi ko nga, darating din panahon, yung totoo talaga na magmamahal. Mananahimik na tayo pag dumating yun. At malaking pasasalamat ko sa Panginoon. Sinabi ko, hindi ako nasasakop ng batas ng tao. Ano ibig sabihin nun? Dahil batas ng langit o batas ng Diyos ang nakakasakop sa akin. Alam niyo po, pag yun po ang paniniwala niyo, mas magiging mabait kayo. Dahil ang batas ng tao nababago. Tama? Di ba ginawang batas yung binago yung sistema ng pagpasok sa school? Di ba may mali? Babalik na nila uli na June ang pasukan? Kasi ang batas ng tao, hindi perfecto. Pero ang batas ng langit, ang batas ng Diyos, perfecto. Hindi yan nagkakamali. Kaya po, sabi ko, yan po palagi ko sinasabi, hindi ako nasasakop. Naririnig ko yan, Tata Bert. Hindi ako nasasakop ng batas ng tao dahil batas ng Diyos. Kaya yung mga nagbabalak sa akin na masama, hindi umubra. Dahil may Diyos akong dumidepensa sa akin. Unlike yung batas ng tao, pagsasandigan mo yan, may amendment yan, nababago yan. At yung tao magdidesisyon, ako, wala pong saysay yan. Pero pag Diyos ang magdidesisyon, ang magbibigay ng hustisya, sapat yan, lapat yan. Kaya po sa tinatamasa ko pong kaligtasan, kaayusan, kaya hindi ako natatakot eh. I'm very grateful sa Diyos. Laki na pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil naniniwala ako. Dapat maniwala po tayo doon. Ako, yan po palagi yung sinasabi. Natatawa nga lang ako sa inyo eh. Palaging ang bukang bibig nyo, gusto nyo tahimik na buhay. Sino gusto tahimik na buhay? Dahil dati na kayo, ayaw nyo, di ba? Dahil sasabihin ko sa inyo, sa Manila Memorial kayo dapat. Doon tahimik, correct? Sementeryo, tahimik. Pandemya nga, tahimik eh. Walang sasakyan sa kalsada, walang traffic eh. Pero may buhay ba? Walang kabuhay-buhay. Kaya huwag kayong mangarap ng tahimik na buhay. Dahil ang buhay, magulo. Ang buhay, never-ending problem. Kababayad mo lang ng utang, may utang ka na naman. Correct? Nagbayad ka ng kuryente. Kababayad mo lang ng kuryente, may utang ka na naman ba? Meron. Umiikot yung kuryente mo eh. Di po ba? So, yan po. Isa pa po sinasabi ko, gagaling ako sa pamamagitan ng Diyos. Kinwento ko na po yung kanina. Sa natural na paraan, gagaling ako. Gumaling po ako. At marami pa po ako nakitang gumaling. Dahil naniniwala. Pero yung nagsasabi, hindi ako gagaling, hindi gumaling. Kumamatay na ako, namatay na. Yung mga takot mamatay, baga namatay. Yung mga gusto mamatay, ayaw mamatay. Tama? Sinong ayaw mamatay? So gusto niyo na mamatay. Sinong ayaw mamatay? Parang kukunti lang So gusto niyo na talaga lahat mamatay Okay. Lahat po yan, pinapasalamatan ko sa Diyos, nagpapasalamat ako. I'm very grateful. Alam niyo po, lahat po nang sasabihin natin, nangyayari po yan. Dahil napaka-kapangyarihan po ng salita po ng Diyos. Sobrang kapangyarihan. Papaano po
kung ang sinasabi ng isang tao ay hindi by mouth, kundi written. Okay. Or print. Halimbawa po, hindi nga sinabi, sinulat naman. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Lahat po yan ay valid. Isip, inisip mo lang, hindi mo nga sinabi, hindi mo nga sinulat, may epekto po yun. Sa isip, sa salita, inisip mo, sinabi mo. So, sinabi mo sa salita. Sa isip, sa salita. So, sinabi mo. Ngayon, hindi mo nga sinabi. Sinulat mo naman. Yun ang sa isip, sa salita, at sa gawa. So, tanggalin natin sa salita, sa isip, at sa gawa. Isinagawa mo ang kasulatan, sinulat mo, yun ang mangyayari. Halimbawa, sinulat mo sa diary mo, Dear Diary, yayaman ako. Yayaman ka. Dear Diary, sobrang mahal ko siya. Ikamamatay ko pag hindi naging kami. Yung mga ganyan eh. Sumpa yun. Sumpa po yun. Dahil sinasabi mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang bunga nito. Tatandaan po ninyo. Kaya lahat po ng sasabihin natin, mag-ingat tayo. Dahil makapangyarihan po ang salita. Kaya po, palagi niyo pong sasabihin ang magagandang bagay. Palagi niyo sasabihin. Huwag niyo sasabihin wala kayong pera. Dahil pag sinabi niyo kung wala kayong pera. Tama? Pag mayroong mangungutang sa inyo, alam mo mangungutang, may pera ka, huwag mo sasagutin wala kang pera. Sabi mo meron. Pero gagamitin ko. Correct? Baka may sobra naman dyan. O bigyan mo 10 piso. Huwag mong pautangin. Bigyan mo. Alin ba mas malaki? Yung pautang o yung bigay? Yung bigay. Eh, nangungutang ako 10,000 eh. 100 lang ibibigay mo. Ibigay yan, hindi mo babayaran. Ayaw mo pa nun? Ang kailangan mo na lang 990 o 900 pesos. 9,990. Hindi mo na kailangan ng 10,000, correct? Hindi na kita 100 eh. Hindi na ka na madamot nun. Alam niyo po, pag may nangungutang yung po technique mo, bigay niyo ng kahit konti, bigay niyo ng pagkain, bigay ng anong meron kayo. Pero huwag yung tatanggihan. Huwag yung tatanggihan. Ako po, ganun ako eh. Hindi ako tumatanggi eh. Sa lahat ng bagay. Meron akong bubunutin talaga. Dito po, pag wala na akong pamigay, si Tata Bert pinamimigay ko. Ayaw nga lang tanggapin eh. Mga araw matanda na eh, alagain eh. So we must be very, very grateful kung ano man yung meron tayo. Kasi pag wala po nun, may problema po tayo. Okay? So, muli, ginawa tayo sa larawan ng Panginoon. Aanihin mo ang bunga ng sasabihin mo. Mag-isip kayo maigi. Anong maganda niyong sinabi? Di ba? Ako, pag nakaharap ako sa salamin, isa lang sinasabi ko eh. Ang gwapo ko. O di ang gwapo ko nga. Eh, ito nga. Pag nakaharap ka sa salamin, ang sinasabi mo, maganda ka. Parang ikaw lang naniwala na. Paniwalaan natin ang sasabihin natin dahil yun ang pinaniniwala mo, hindi mo naman sasabihin. Kaya pag galit kayo, huwag kayong magsasalita. Yan po ang bilin. Pag galit kayo, huwag kayong magsasalita. Dahil mangyayari po yan. Ang masama, pag galit ka, hindi po mangyayari doon sa taong yun. Ang mangyayari, sa sarili mo mangyayari. Tandaan niyo po yun. Ako po, dahil sa pamamaraan ko, nakita naman po ninyo ako magsalita. Medyo brusko, hindi ako maintindihan. Kaya minsan may mga nagagalit sa akin, minumura ako. Thank you. Oh. Pero ano po nangyayari? Sila po yung nagkakaproblema, hindi ako.
Pero pinagdadasal ko po, huwag mangyari yun kasi hindi naman ako nasisiyahan. Hindi po ako nasisiyahan. Okay? Kaya mag-iingat sa pagsasalita. Sinasabi po diyan, mag-ingat. Yan. Wala kayong sasabihin, huwag na kayong magsabi. Sabihin nyo nga, yayaman ako. Yan. So, kulang yun. Kailan ka yayaman? Bago ka mamatay. So, dadagdagan natin. Yayaman ako ngayon. Di ba? Sige. Ganda. Yayaman ako ngayon. Paano ka yayaman? Sipag. Sige nga, sabihin natin, yayaman ka sa sipag. Sige. Yayaman ka sa sipag. Ako po, sabi ko, yayaman ako, hindi ako mapapagod eh. Yumaman ako. Hindi ako pagod. Hindi po lahat na masipag, yung mayaman. Tama? Si Yuyong po, yumaman, tumbling-tumbling lang eh. Yayaman ka ba ng gano'n? Magsipag ka ng gusto? Tama? So may mali. Yayaman ka ngayon sa pamamagitan ng ano? Sige nga. Ha? Sa pamamagitan ng ano? Dasal. Sa pamamagitan ng Diyos. Dahil pag sinabi mo, yayaman ako ngayon sa pamamagitan ng Diyos, Diyos ang gagawa ng paraan. Paano lahat ng problema mo, paano ang pagyaman mo, paano mo makakamtan lahat ng gusto mo sa pamamagitan niya. You're opening the gate of grace. Binubuksan mo kagalingan, kayamanan, katiwasayan sa buhay, relasyon, lahat ng bagay. So, paano? Yayaman ako ngayon sa pamamagitan ng Panginoon. Sabihin niyo nga. So, yan ang dadasal nyo. Ano gusto mo mangyari? Yumaman? Kailan? Ngayon? Sa pamamagitan nino ng Diyos. Kompleto. Kasi dinadasal nyo, manalo sa loto. Panginoon, manalo ako sa loto. Tanga, pinanalo kita, hindi ka tumaya. Di ba? Nanalo ka na sana, hindi ka tumaya. Alam mo ba, ang daming premyo sa loto, hindi nakukuha. May mga nanalo, hindi nila alam na nanalo sila. Meron. Sayang yun, di ba? Asa na kaya yung mga nanalo yun? Hindi nila alam na nanalo na sila. Malay nyo, kayo yan. Tingnan nyo. Ang dami. Ang daming panalo sa loto na hindi pa nakukuha. Alam nyo po ba yun? Sa buhay po ng mundo, kailangan po tama yung dasal nyo. Kasi pag mali po, merong problema. Hindi nyo po makukuha dahil ayaw nyo sabihin. So, sasabihin nyo lang po talaga na tama at eksakto. O, 127 million daw, hindi pa nang i-claim. May mga na-forfeit na 100 million mahigit. Hindi pa nakukuha. Imagine niyo yun, nanalo na, hindi pa nakakakuha. Tama? Pero pag sinabi nyo, yayaman ako ngayon, matatapos ang problema ko ngayon, lahat-lahat ngayon, pamamagitan ng Panginoon, hindi tapos. Ako, pag nagdasal ako, Panginoon, dami kong problema, pati problema ng ibang tao, bahala ka na sa akin. Yun ang dasal ko palagi eh. Kaya yung ibang tao nangangamba sa akin, okay lang yan. May mga pumupunta pa nga, hindi lang, okay, welcome. Ang ending, tawa-tawa kami. Di ba? Saan sabi, pogi problem lang yan, tawanan mo ka. Di po ba? So sa buhay po natin, palagi nyo po tatandaan. Minsan ayaw nyo maniwala eh. Palagi kong sinasabi, sinong nagpunta dito sumakay sa jeep?
Yan. Sumakay sa train. Kasi hindi sumakay sa jeep yung iba eh. Sa bus. Okay. Sino sumakay sa bus? May driver yon, tama? Kilala niyo yung driver? Hindi niyo tinanong kung ano pangalan ng driver. Pero nagtiwala kayo makakarating kayo dito. Tama? Bakit walang tiwala kayo sa Diyos? Na kaya niya kayo ihatid sa inyong paroroonan. Tama? Kasi Diyos po ang may timon, ang driver ng buhay natin. Ba't wala kayong tiwala? Pag nakasakay nga kayo sa jeep, sa bus, pag malayo biyahe, tulog ka eh. Pero kilala mo ba yung driver? Hindi. Driver ng buhay natin ng Diyos, matulog ka. Tingnan mo. Hindi nakakatulog, pero tulog na yun. Kaya maniwala kayo. Pagdating ko sa langit, may pwesto na ako. Bakit? Kasi pag nag-sermon ako, tulog lahat. Kalmadong-kalmado. Lalong-wala akong pwesto. Dahil driver ang mayroong dahil nagdadasal ang pasahero. Okay. Paano nyo pakikinabangan itong tinuturo ko? Makinig lang po. Aanihin mo ang bunga ng yung sinasabi. Aanihin mo. You will get kung ano man yung sinasabi mo. Pwede po ba? Pwede pakiusap. Huwag na huwag kayong magmumura. Tama? Huwag na huwag kayong magmumura. Okay? Huwag na huwag kayong bubuntong hininga. Ay, buhay. Di ba? Kami, ginugulpi kami ng lola ko eh. Malas daw yun. Mahirap ang buhay ba? Huwag ka malulungkot. Tanggapin natin kung ano meron ako. Tanggap ko eh. Tanggap ko kung ano meron ako. Mag-aantay ako. Kahit gaano katagal. Basta alam ko, may inaantay ako. Masama kasi pag sinabihan ko na kayo, sige, bababaitin natin. Maniwala kang babait yan. Ang tanong kailan? Relax ka lang. Habang naniniwala ka, palapit ng palapit yun. May kausap na ako eh. Sabi ko, mabilis lang yan, bilangin natin. Antayin mo yan, habang lumalapit yan, bibilis ang bibilis yan. Totoo, di ba? Pag may countdown. Sabi ko, pag 100 days na lang yan, putyang bilis na yan, maniwala ka. Tama? Countdown to 0. Hindi kayo naniniwala. Ako kasi naniniwala ako eh. Tawag ko doon, test of faith. Alam niyo yung test of faith? Ano ibig sabihin nun? Ano ba sa Tagalog yun? Bigla ko napaisip. Pagsusulit o eksaminasyon ng ating pananampalataya. Susubukin ng ating pananampalataya. Kaya nagkakaroon tayong problema. Kaya ako nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakasakit kayo. Kaya nagkakasakit. Minsan test of faith. Sabi ko doon sa anak ko, 2 linggo lang natin kukunin yan. 1 linggo pa lang. Wala nang problema eh. Nagkita pa nga kami noon. O siya, may problema. Hindi makuha yung resulta. Kung katabi pa kami. Kala niya, mahihiya ako. Hindi. Pwede naman pa-examine eh. Yung anak ko, gusto magpa-examine. Di ba? Kung iba pang gagawat yun, hindi ako hindi. Yabang-yabang ko pa rin. Tayo-tayo pa ako. So, yun po yun. What you believe, what you say, yung po mangyayari. Kaya yung meron po dyan, matangkad, malaki katawan, kalbo. Hindi ako makahinga. Yung pala, hindi ako makahinga. Hindi nga makahinga. Ikaw ba yun? Ikaw. Hindi ka nga makahinga. Di ba? The tolerance sa kahirapan, sa hirap, sa lahat ng bagay, sa paniniwala yan sa sinasabi mo. Tama? Pag wala ka ng pera, tanggapin mo, wala kang pera eh. Natatanda ko talaga yun. Ito yung pinakamagandang classic, wala akong pera, wala akong pamasahe. Hindi ako gumagawa po ng masama, hindi ako tumatalon. Baba ako sa Quiapo, para mula Quiapo, maglakad, papunta ng FB Harrison, Buendia. Kasi wala akong pamasahe. So, bago ako, unang-una ko po yun, bata pa ako noon, elementary pa lang ako. Dumaan ako sa simbahan ng Quiapo, nagdasal ako, Lord, sana hindi ako maligaw. Lord, sana hindi ako
Hindi ako maaksidente, hindi ako ma-hold up, wala namang hold upin sa akin. Basta walang mangyaring masama sa akin. Paglabas ko ng simbahan ng Quiapo, lakad na ako papunta sa Santa Cruz. Meron pang Good Earth Emporium. Alam niyo yung Good Earth Emporium? Pagdating ko doon, nakita ko yung kapitbahay ko, yung katapat ng bahay namin. Sabi niya, saan ka pupunta? Uwi na. Sabi niya, samahan mo ako, mamimili ako. Sabi ko, wala akong pera, uwi na ako. Hindi, samahan mo ako, bibilan din kita. Binilan niya akong damit, namili rin siya. Kasi nasa abroad yung mag-anak, yung magulang niya eh. Tanda ko pa yung binili sa akin, Montagot. Alam niyo, pag Montagot, mamahalin niya, di ba? Okay. So, kulay dilaw, no? Tanda ko pa yun. So, bumili rin siya. Tapos sabi niya, lika, kain tayo. Good Earth Emporium, may ice cream dun sa taas, di ba? Burger, tsaka ice cream. Tapos sabi niya, nood muna tayong sine. Nanood kami sine. Tapos sabi niya, uwi na tayo. Nag-taxi kami. Yung taxi pa na, walang aircon eh. So, umuwi kami. Tapat lang ng bahay. Tuwan-tuwa siya. May nakasama siya. Tuwan-tuwa din ako. Hindi ako naglakad. Ida niyo? God is always there to answer whatever you need. Kaya nakikita ko, nalulungkot ako. Bakit susuko sa isang problema? Hindi naman ako na may gusto nun eh. Kayo yung humiling. Pinagkadasal-dasal yung 10 taon. Tapos sinuko. Alam niyo mo, pag may problema tayo, nagkakamali tayo, when we talk too much, when we think too much, yung mali-mali ang desisyon. Lalo na kung hihingi kayo ng payo, bago kayo magdesisyon, hihingi kayo ng payo sa isang tulad ko. Pag humingi kayo ng payo sa isang tulad ko, ako po, diretso po ako magsalita, totoo po ang sinasabi ko. Halimbawa po, yung matanda ka na. Hindi na natin mapapabata. Sinong gagong doktor, hospital, at kahit sinong magician, ang sasabihin kaya kang pabatain. Si Enrile nga, daming pera eh. Nag-i-stem cell eh. Bumata ba? Hindi naman bumata si Enrile. Humahaba lang. Pero bumata? Hindi. So, when you talk to me, I will answer you sagot na talagang makatotohanan. Sa ayaw mo sa gusto, you have to accept. Tama? Yan. Ang pinakamaganda, mabuhay kayo ng masaya. So, yun po yung ating gagawin. So, gusto niyo ba mabuhay ng masaya? Tumawa kayo. Tawa, smile. Papangit. Okay lang yan, kahit pangit. Basta tumatawa. Tuwa ako doon sa idera yun. Ang papangit nila eh. Tuwa eh. Ang sarap na may tumatawa. Kasi pag may tumatawa ka rin eh, no? Pag may umiiyak, ang sarap gulpihin eh. Okay, panghuling salita po. Panghuling salita. Gusto ko po sabay-sabay natin itong sabihin. Lord, I am blessed now. Sabihin po natin, pumikit kayo, Lord, I am blessed now. Tatagalogin po natin. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin lahat sa araw na ito. Sabay-sabay po tayo. Ang pagpapala ng Diyos sumasa atin lahat sa araw na ito. Ito po si Anthony Vivero. Maraming po salamat.